po. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa inilabas na statement mga kababayan ni Congressman Pulong Duterte. Ano po, kasi naglabas daw ng pahayag. Ito yung source natin galing sa 1PH. 45 minutes ago, ipinaw siya mga kababayan, pero ililipat ko na lang yan dito. So naglabas daw mga kababayan ng pahayag etong si Paulo Duterte. At ang sabi po mga kababayan, ito daw. Ayan, ang source natin, 1PH mga kababayan, pero inilipat ko na lang yan dito. So sabi dito, ito daw. Naglabas ng pahayag si Representative Paulo Duterte kasunod ng mga development tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung sabi daw ni Paulo Duterte mga kababayan. Ako ay nabigla at nagagalit sa mga desperado at may motibo sa politika na pagsisikap na i-railroad ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ang masasamang pagmamaniubra ng ilang mga mambabatas, may pinangalanan siya dito, sa pangunguna ni Congressman o Representative Garen upang mabilis na mangolekta ng mga lagda at itulak ang agarang pag-aproba sa pagpapadala ng walang basihang kasong impeachment na ito ay isang malinaw na pagkilos ng pampulitikang pag-uusig. Yan po mga kababayan yung sabi ni Paulo Duterte. Sabi pa dito, ang administrasyong ito ay tumatahak sa mapanganib na lupa. Kung hindi sila nabigla sa mahigit 1 milyong nagrarally ng mga taga-suporta ng Iglesia ni Cristo, bulag silang nagmamartsa patungo sa mas malaking bagyong bagyo. Isang bagyo na maaaring yumanig sa mismong pundasyon ng kanilang pamamahala. Para may pagbabanta pa mga kababayan. Yung sinasabi dito ni Congressman Paulo Duterte, wala daw po kasing basihan yung impeachment mga kababayan, yung mga impeachment complaint na ipinail laban daw po kay Sara Duterte. Alam nyo kasi ang mahirap, pagka kasi sila yung tinatamaan, laging sinasabi nila walang basihan. Pero kapag ka sila yung mag-aakusa sa gobyerno, pagka sila yung magpaparatang laban sa gobyerno, at kahit laban dun sa budget mga kababayan, kailangan sila yung may sapat na basihan at sila yung may sapat na ebidensya para sila yung paniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Bakit mga kababayan, hindi ba dapat mas paniwalaan natin at mas suportahan natin etong impeachment na ito? Kasi mismong mga kababayan Pilipino natin ang nag-file niyan. Mga kababayan, mismong mga kababayan Pilipino natin ang nananawagan na dapat pagbayarin ang kapatid mo, Congressman Paulo Duterte. Diba? So ngayon, sabi pa dito, kung hindi daw nabigla, etong gobyerno sa mahigit 1 milyong nagrally na mga taga-suporta ng Iglesia ni Cristo, bulag daw sila na nagmamartsa. Patungo daw po mga kababayan sa mas malaking bagyo. Yun daw pong isang bagyo na maaaring yumanig mismo sa pundasyon ng kanilang pamamahala. Ibig sabihin, kapag ka na-impeach etong si Sara Duterte or kapag ka umusad etong impeachment mga kababayan ni Sara Duterte, may gagawin silang isang hakbang para guluhin ang gobyerno at para pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. So para sa madalit salita, magkakaroon ng malaking kaguluhan kung sakali na patalsikin sa pwesto etong si Sara Duterte. Take note, huwag niyong hintayin na ang mga Marcos loyalists at ang mga kababayang Pilipino natin magsama-sama at kalad ka rin pa palabas yung inyong vice presidente. Diba? Kasi mga kababayan, etong sinasabi dito ni Paulo Duterte, parang di umano pagbabanta po ito. Na kung hindi titigilan etong impeachment, itong si Sara Duterte, mayayanig ang pundasyon ng pamahalaan mga kababayan ng gobyerno ni PBBM. So ginagamit din nila dito yung nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo. Ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, eto daw, hindi uupo ang sambayan ng Pilipino habang sinisira ng gobyernong ito ang demokrasya at pinapatahimik ang oposisyon sa pamamagitan ng mga gawa-gawang akusasyon. Kung sa tingin ng administrasyong Marcos, maitutulak nito ang huwad na impeachment na ito na walang kahihinatnan, sila ay lubos na nagkakamali.
So kumbaga mga kababayan, hinusgahan na agad ni Paulo Duterte na walang pupuntahan yung impeachment mga kababayan na ito laban po kay Sara Duterte. Bakit? Dahil yung mga nasa Senado ba, hindi ko naman nilalahat. Yung iba doon ay mga kaalyado ninyo at yung iba doon ay nagpahayag na agad na una pa lamang po isisiro na nila etong impeachment na ito laban po kay Sara Duterte. Yun ba siguro ang dahilan kaya sinasabi ito ni Congressman Paulo Duterte na walang basihan? Alam nyo, ang walang basihan, yung mga paratang ninyo sa gobyerno na kung saan ay gawa-gawa lang at maraming beses na nating napatunayan yan na talagang walang basihan yung mga paratang po nila sa gobyerno. Katulad na lamang mga kababayan, yung pag-aakusa nilang bangag kay PBBM, nakalaunan ay binawi din ng taong nag-aakusa. Yung paggawa nila ng mga peking video para sirain ang gobyerno ni PBBM, para sirain yung kredibilidad ni PBBM. Yun yung mga walang basihan. Pero ito kasi mga kababayan, ito po ay may basihan. Mas may basihan pa itong usaping ito kaysa po dun sa PIDEA leaks ni Bato de la Rosa na umabot ng ilang hearing na wala namang napuntahan at wala namang napatunayan. Nakaladkad lang yung mga pangalan ng mga taong nananahimik. 'Di ba mga kababayan? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ito ay hindi lamang tungkol kay BP Sara Duterte. Ito ay tungkol sa kagustuhan ng sambayan ng Pilipino, ang lumalagong kawalang kasiyahan at pagkabigo sa buong bansa ay hindi mapipigil ng matagal. Markahan ang aking mga salita. Ito ay walang ingat na pag-abuso sa kapangyarihan ay hindi matatapos sa kanilang pabor. Yan po mga kababayan, yung sabi ni Paulo Duterte. Kayo ba mga kababayan? Eto para makita lang ni Congressman Paulo Duterte, wait, highlight ko lang yung comment natin. Eto sa mga kababayan natin Pilipino dyan, press 1 nga kung kayo ay nananawagan at sumasang-ayon na dapat ay umusad na etong impeachment nitong si Sara Duterte ngayon para makita mga kababayan nila na yung opinion mismo ng sambayan ng Pilipino. Press 1 kung kayo mga kababayan yung nananawagan na dapat talaga ay umusad na ito at mapanagot etong si Sara Duterte. Press 2 kung hindi. At tama ang sinasabi dito ni Congressman Paulo Duterte kasi kung tutusin, tapos na yung termino nila, tapos na yung panahon ninyo. Yung mga ginagawa ninyo sa mga taong kalaban ninyo sa politika, yung mga ginagawa ng tatay mo sa mga taong kalaban nila sa politika katulad ng ginawa nila kay former Senator Laila de Lima, bumabalik lang din sa kanila ngayon. Ang pinagkaiba nga lang, noong nangyayari ngayon, si Vice President Sara Duterte ay may kailangang panagutan na mga mahahalagang usapin mga kababayan. At yung mga accusation sa kanya, mga aligasyon sa kanya ay hindi lamang po basta aligasyon at accusation, kung hindi, may mga matitibay na ebidensya at may sapat na basihan. Kaya dapat po siya ay mapapanagot mga kababayan. Kaya nga ito yung isang patunay na kung ano yung ginagawa ninyo sa kapwa ninyo ay babalik din sa inyo. Eto, dati nang abuso sila nung sila ay nasa kapangyarihan. Masyado nilang inabuso yung kanilang administrasyon dahil sa pinupolitika nila yung mga kalaban nila sa politika katulad ng ginawa nila kay former Senator Laila de Lima, yung balak nilang gawin kay former Senator Trillanes, ngayon bumabalik na sa kanila. Ano po yung mga ginawa nila kina Mabilog mga kababayan, ngayon eto na, bumabalik sa inyo. Ang pinagkaiba lang, may ebidensya na matibay na dapat ma-impeach yung kapatid mo, Congressman Paulo Duterte. Ayan sana makita mo yung comment ng taong bayan sa ating comment section. Lahat sila nananawagan na dapat ma-impeach ang kapatid mo. Dapat masunod yung kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Dapat yun po ang pakinggan natin. Hindi yung mga ganitong klase ng salita. Hindi porket nagrally ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, hindi na rin po masusunod yung pag-usad ng batas. Yung sa kanila kasi, yung sa INC, panawagan lang yon. Yung kanilang peace rally, panawagan po nila yon. Kaya lang naging political rally kasi nga nagsalita etong si Congressman Marcoleta ng pagtatanggol kay Duterte at pag-aakusa sa Quadco mga kababayan. Pero kung tutuusin, yun po talaga panawagan lang ng Iglesia ni Cristo. Pero mga kababayan, hindi po yun pagdidikta
kung hindi panawagan lang nila. At dahil nga dyan mga kababayan, siguro naman kailangan din sundin natin yung pag-usad ng batas. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, yan po yung binitawang salita ni Paulo Duterte na eto daw gobyerno natin ay tumatahak sa mas malaki daw pong bagyo na yayanig. Ano daw po sa gobyerno ni PBBM kung ipagpapatuloy eto pong usapin ng impeachment laban po dito kay Vice President Sara Duterte. So ngayon maliwanag naman mga kababayan na may restback, yan po yung naging restback ni Paulo Duterte sa Kamara. Pero kahit na may restback siyang ganyan, hindi pa rin maitatanggi na nasa 215 na yung sumuporta at bumoto na ma-impeach etong si Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa usapin na yan. At ngayon, punta naman po tayo dito sa last topic po natin. Eto, alam nyo ba mga kababayan, hindi lang si Sara Duterte yung nanganganib sa impeachment mga kababayan, kung hindi pati yung mga yung mga network yung mga Chinese network na kung saan talagang sobra-sobra ang paninira kay PBBM nanganganib na din. Ano po sa platform, sa iba't ibang mga platform kung saan sila mga kababayan mas updated. So ngayon kung titingnan nyo, ayon po dito sa Abante TNT tunay na tabloidista, sabi po dito mga kababayan, network ng mga Chinese, Link SACMED, pinapaypayan, banat kay PBBM o kay BBM, papuri kay BP Sara. Kumbaga mga kababayan, ito pong mga network ng Chinese o ito mga Chinese network, sobra-sobra yung mga paninira po kay PBBM. Tapos mga kababayan, sobra-sobra naman yung papuri po nila kay Sara Duterte. So ngayon, basahin po natin itong nilalaman ng nakita po nating balita. Sabi po dito, mayroon umanong coordinated network ng mga Chinese link social media account na nagpapakalat ng mga banat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nagpapaypay sa mga papuri kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isiniwalat ni Nice Poro Balbidina II ng Press 1 PH sa pagdinig ng Tri-Committee ng Kamara de Representantes kaugnay ng fake news ngayong Martes. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, hindi lang pala yung mga fake news vlogger or yung mga DD shit vlogger dyan na nagpapakalat ng misinformation yung nakita, kung hindi pati yung mga network or yung mga social media account na konektado dito po sa mga Chinese mga kababayan na nagpapakalat ng mga maling balita laban po sa presidente at papuri dito naman kay Sara Duterte. So ngayon kung titingnan po natin, sabi pa dito, tinawag ni Balbidina ang ginagawang ito ng Chinese state media na foreign influence operation o etong FIO at foreign information manipulation and interference o etong tinatawag na PIMI o etong PIMI sa Pilipinas. Kasagsaga ng March hanggang July, meron po kaming monitor na Chinese state media na actively po na nagsushow ng iba't iba at mga questionabling impormasyon tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea, sabi ni Balbidina. So sabi pa dito, ito daw yung sabi niya, at ito po yung pinaka-latest na meron po kaming nahukay na pro-China network sa Twitter or sa X, dating Twitter account, na nagsusunog ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-post ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa nito. So ibig sabihin mga kababayan, yung pagbango ng pangalan ni Vice President Sara Duterte, tinutulungan din po siya ng China. Ano po? Kasi nga mga kababayan, merong mga Chinese account na pinapabango ang pangalan ni Sara Duterte at sinisiraan etong ating presidente. So ibig sabihin, yung pagbango ng pangalan ni Vice President Sara Duterte, katulong din pala etong mga Chinese account na ito. So ibig sabihin katulong ang China. Di umano mga kababayan. So sabi pa dito, yan, dito po sa channel na ito, nag-upload po sila ng mga videos na gumagamit ng AI or artificial intelligence at naki-questionable
po ang content paliwanag nito. Ayon kay Balbidina, marami sa mga follower ng mga account na ito ay mula sa Spanish speaking country at walang interes sa West Philippine Sea. Kaya maaaring umanong bot generated o binili lamang ang mga account na ito. Possible hong nabili siya sa mga online growth services, so hindi siya totoo. Ang accounts na insend na hindi siya totoo, na yung pag-interact doon sa issue na yon paliwanag ng sulon. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, meron kasing galawan sa social media ngayon na ang ginagawa ganito. Yung mga tao mga kababayan na ang interest ay pabanguhin ng pangalan ng isang politiko, bibili po sila ng mga social media account na kumbaga mga boot, yung mga subscriber noon, mga followers noon. And then kapag nakabili na siya ng mga social media account na malalaki yung mga subscribers or followers mga kababayan, doon po sila mag-a-upload ng mga papuri doon po sa kanilang politiko na sinusuportahan. Or di kaya naman mga kababayan, doon po nila sisiraan yung politiko na gusto po nilang sirain. At siguro, ganyan yung ginagawa nito mga Chinese account na ito. Ano po, para masira si PBBM, bibili ng napakaraming social media account, kahit mga bot, yung mga nakasubscribe doon, and then sisiraan po nila ng sisiraan etong si PBBM. Ano po, so ngayon, sabi pa dito, kapansin-pansin umano ang sistematikong pagpo-post ng mga content na laban kay Marcos at nagpapalakas sa engagement ng mga isyo na pabor sa Vice Presidente. Sabi pa dito, Chinese in nature yung accounts, pero yung sinishare po nila, ang picture ay may Tagalog na mga kataga, sabi ni Balbidina. So sabi po dito, nire-recycle din umano ng mga Chinese link account ang pulburon video kung saan iniuugnay ang Pangulo sa paggamit ng ipinagbabawal na bato. So yon, yes, yung mga yung term then resurface, na-recycle po nila yung pulburon. Issue during ito sa panahon po na ito as a reaction to the signing of the landmark law, sabi pa ni Balbidina mga kababayan. So yan po yung sinasabi niya, parang yung pulboronic video ni PBBM pinapakalat din ng mga Chinese account para masira ang pangalan ni PBBM. Biruin nyo mga kababayan ha, hindi lang yung mga fake news vlogger yung katulong ni Sara Duterte, kung hindi mga kababayan, pati yung mga Chinese account katulong din ng ating Vice Presidente para masira ang imahe ng presidente. Nakakalungkot lang isipin mga kababayan na ang presidente po natin ay nagtatrabaho lang naman na maayos. Hindi naman tinitira si Sara Duterte. Sumasagot lang naman. Minsan mga kababayan sa mga paratang po nila. Pero ang ending, ginagawan pa nila ng mga paninirang ganitong klase. Ano po, sasabi pa dito, mga kababayan, eto daw. Sa investigasyon ng Press 1 PH, natukoy nito na ang 107 na kahina-hinalang account hanggang ngayon, Pebrero 4, 2025, na nagpapakalat ng mga anti-Philippine sentiment, karamihan umano sa mga ito ay mayroong Chinese name. So sabi pa dito, eto daw, pinapaypayan din umano ng mga account na ito ang mga post laban sa Estados Unidos at kanilang mga ginagawa sa West Philippine Sea. Nang lumabas umano ang negatibong istorya laban sa pamilyang Duterte, sinabayan umano ito ng mga content kaugnay ng mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Marcos. At lumalabas po yung mga tweets nilang yon kasi sabay sa mga development sa hearing po ng Quadcom. So lumalabas yung tweets nila, yung ini-implicate yung ilang family members ng Duterte family sa ilang drug case. Tapos lumabas ulit nang sabay-sabay yung tweet nung ini-implicate naman yung DepEd and OBP sa funds paliwanag ni Balbidina, mga kababayan. So ibig sabihin, ang ginagawa nito mga Chinese account na ito, yung mga lumalabas na balita about kay Sara Duterte, yung mga kapalpakan ng ating Vice Presidente, pinagtatakpan po nila. Nag-i-implicate sila ng mga issue na ikakasira ni PBBM para pagtakpan yung issue mga kababayan na dapat po ay hinaharap ng ating Vice Presidente. So sa madalit salita mga kababayan, yung po mga nadiskubre na mga Chinese network social media account
na nakalink dun sa mga Chinese mga kababayan, tinutulungan na pabanguhin ang pangalan ng ating Vice Presidente at sila rin ay katulong para sirain ang imahe ng ating Vice Presidente. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, sobra naman ata yung pagsuporta ng China dito kay Vice President Sara Duterte. Bakit? Dahil pag nanalo ba itong presidente, mga kababayan, masusunod na naman yung agenda ng China, mga kababayan, laban po dito sa ating bansa. Kasi mga kababayan, aminin man natin or hindi, ito pong ating Vice Presidente, di umano, mga kababayan, may pagka-pro-China po ito. Di umano, mga kababayan, ha? Kaya siguro ganun na lang katindi ang pagsuporta ng mga Chinese social media account na ito para pabanguhin ang pangalan ng ating Vice Presidente. Kaya nga mga kababayan, ito lang yung lagi nating payo sa inyo. Dapat kasi mga kababayan, suportahan natin yung mga pro-Pilipino at wag yung mga pro-China. Kasi automatic, pag nanalo yung mga yan, kawawa na naman ang bansang Pilipinas at baka tuluyan na maging probinsya ng China etong ating bansa.